Each one of us, ang bawat isa po sa atin, dapat matutunan natin kontrolin yung emotion natin. Okay? Our emotion is like something na pwedeng manghimasok sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Sige, share ko na nga. Konti lang naman to, okay? Before tayo pupunta doon sa pinag-uusapan natin last week, part 2 na. But this was the word of the Lord to me when He spoke to me His word. One time when I was sleeping, sabi ng Panginoon sa akin, He woke me up and then eventually He told me this, Son, sabi niya, learn how to tame your emotion. Tame. Ano yung tame? Kung sabaga, dapat ikaw ang magiging may control sa emotion mo, hindi yung emotion mo ang nagko-control sa'yo. Okay? Remember, you are a spirit and you have a soul. You have a body. A soul is composed of mind, will, and emotion. Your emotion is not you. Amen? You are a spirit. Therefore, your spirit is always connected to the will of the Lord, which is when He said in His word in Genesis, let us create man in our own image and likeness. Kaya yung will mo, na akala mong will mo, hindi talaga yung talagang gusto mo. Ang talagang gusto mo ay yung kalooban ng Panginoon. No? Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Because each one of us need to learn how to do this in order for us to move in accordance to the will of the Lord. O sige, tanungin ko ang bawat isa po sa inyo. Who among you have experienced dreaming? Sinong nananaginip sa inyo? Madalas kayo managinip? Araw-araw? Sino yung araw-araw? Magtaas ng kamay dyan. Matindi. Araw-araw kayo nananaginip. Pero, ito po, hindi lahat ng panaginip galing sa Panginoon. Okay? Sometimes merong deception na panaginip. Okay? Nangyayari yung mga yan kapag lalo kung ano yung iniisip bago ka natulog. Kaya ang sabi ni David, I meditate your word day and night. Okay? Meditate. Kaya nga after ng meditate, sabi ng Panginoon, Selah. Ibig sabihin talagang namnamin mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Dahil when you meditate the word of the Lord before you sleep, the word of the Lord will be upon you. E paano kapag ang na-meditate mo yung ini-scroll mo sa social media mo? Okay? Halimbawa, yung impeachment. Yung impeachment na nangyari. Tapos yun, akala mo, lawyer ka din sa panaginip mo. No? Alam niyo po yun. Because the Lord wants us to tame our emotions so that we will not move in accordance to what our emotion dictates. Okay? Sabi ng Panginoon sa akin, anak, matutunan mo ito. Bakit ko tinatanong ang bawat isa sa atin kung bakit tayo nananaginip? Bakit madalas tayo nananaginip? At naranasan nyo na bang managinip na kung saan yung panaginip nyo ay parang hindi kaaya-aya, nakakatakot. At mga bagay na ganito, yung mga fear na ating nararamdaman o yung fear na ating ine-expect, bigla natin na panaginipan. At yung hindi inaasahan, nakita natin dun sa panaginip natin. Sino nakaranas na ng ganun? Kasi sa kaiisip mo yan. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia sa atin, do not worry. Do not worry. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Relax lang. Okay? Walang masyadong Alam niyo po, tingnan niyo po ako. Yung timing mo, hindi timing ni Lord yan. Hindi ibig sabihin nagmamadali ka, nagmamadali yung sitwasyon mo, si Lord, hindi siya nagmamadali. Pansinin niyo pong mabuti, lahat ng nagmamadali na peperwisyo. Sabay ka sa linya ni Lord. Sabay ka sa timing ng Panginoon. Okay? So ngayon, bakit ko tinatanong sa inyo, ba't kayo nananaginip? Kasi alam niyo po, sa panaginip na ito, kaya mong nakaka-capture ka ng kaaway sa pamamagitan ng pag-control sa iyo sa emotion. You know what? Over the years, since the very beginning, isa lang yung manipulative power ng demonyo sa atin. He can control your emotion through what? Suggesting things. Sinasuggest niya. Kasi madalas tayo maantig sa mga different kinds of emotional provocation.
whether be anger, whether be happiness, whether be sadness, pity story, mga nakakaawang istorya, madalas nahahabag tayo. O, tanungin ko po kayo, sino yung nahahabag dyan pag nanonood kayo ng K-drama? Pag nanonood kayo ng K-drama, naiiyak din kayo, umiiyak din kayo kapag naantig yung puso nyo. Yan. Ibig sabihin, hindi naman totoo. Bakit kaya ako naiiyak? Drama lang naman to. Alam niyo yan? Pero umiiyak ako. Yan. Pero alam niyo po, kapag nakaranas kayo ng ganon, hindi ko naman sinasabing itabi niyo yung emotion niyo, no? Hindi ko naman sinasabing isantabi niyo yan. Yes, you have your emotion, but your emotion does not dictate what you decide. Amen? That's why the Lord told me, son, in order for you to tame your emotion, sabi ng Panginoon sa akin, I am going to let you dream. I am going to let the enemy give you dreams that will test your emotion. In what way? So, alam niyo po, ilang beses ako nakapanaginip na alam kong nakokontrol na ng kaaway yung emotion ko kapag binigyan niya nila ako ng panaginip na, halimbawa, biglang lumitaw doon yung lola ko. Mahal na mahal ko si mami. Lumitaw yung lola ko. Maiiyak na ako niyan. Sa oras na naiiyak ako, hindi ko alam na yung pinapakita ng demonyo sa aking panaginip ay isang deception lang. Just to capture my emotion and then eventually something will happen there. Alam nyo, hindi ko na alam na nasa panaginip ako. Pero some of you, let me ask, na naginip na kayo, na alam nyo bang nasa panaginip kayo? Sino nakaranas ng ganon? Nananaginip ka, tapos alam ko panaginip to ah. Nasubukan niyo na yan? Okay. Pag nasubukan niyo na yan, ibig sabihin, you have a little bit of control. Kasi, ngayon, kapag yung emotion nyo ang nanaig, kontrolado na kayo ng kaaway doon sa panaginip na yon. Pero kapag hinayaan nyo yung emotion nyo, you're actually giving in to that deceptive dream. Okay? There was one time when I'm dreaming a dream wherein I am dreaming the worst possible things that will happen in my life. Everything was happening. Pero nung nakita ko, sabi ko, teka, sabi ko, exaggerated to ah. Nananaginip ako, sabi ko. Tapos nung sinabi ko yon sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, kalma ka lang. When I started calming down, biglang nawala yung panaginip and then yung eventually everything that's happening, yung worst possible na pwede mangyari sa panaginip, biglang nawala. At sabi ng Panginoon sa akin, son, do not let your emotion control you. I woke up at ito yung sinabi ng Panginoon sa akin, son, tame your emotion like you tame a dog. Sino pong may aso sa bahay ninyo? Sino may aso dyan? Masaya may aso, di ba? Hindi, pastor, cat person ako. You do you. We do we. Okay? Sabi ng Panginoon, habang sinasabi sa akin ng Panginoon to, Lord, teka, you're comparing our emotion to a dog. Sabi niya, yes, son, sabi ko, because if the dog have its way, it will bite you even you are the master. Di ba? Parang ito, isa may mga aso dyan, kapag inaalagaan mo yung aso, kapag bata pa yan, halimbawa papakainin mo siya, di ba? Pag binigay mo yung pagkain, ang common na turo, habang maliit pa yan, hihilain mo siya pabalik. Andun yung pagkain niya, gusto niya, kain ka agad. Hilain mo hanggang sa magsawa siya. Mapapansin niya na hanggat walang mangyayari, hanggat di ako uupo at hihintayin ko yung master ko na pakainin ako. Okay? So, mangyayari niyan, uupo yung aso kasi alam niyang hindi siya mananalo sa'yo. Maliit pa eh. So, ngayon, kapag sinabi mo ng, sige, kainin mo na. Doon pa lang siya kakain. Okay? That's how we tame our emotion, like a dog. Pero kapag ang aso, hindi mo nasanay yan na pag nilagay mo yung pagkain, tapos kakainin niya na kaagad, tapos pag kukunin mo yung pagkain, anong gagawin niya? Magagrowl yan. Magagalit. Parang yung aso namin. Okay? Si Bebang, okay?
Pag binigyan mo ng pagkain, nung one time, nagganon siya sa akin. Inulit ko ulit. Nilabas ko yung pagkain, gano'n. Tapos kukunin ko ulit. Gawin siya. That is the dog language yun eh. Dapat mong maipakita sa aso na ikaw ang master. Same thing to your emotion. Hindi mo sasabihin na yung emotion mo ang master. That's why in every decision, let your emotion calm down. Hindi sa anger, hindi sa happiness, hindi sa sadness, hindi sa fear. You will not decide on such thing. Kaya whenever you found yourself into the peak of high emotion, calm yourself. Pastor, hindi ko makalma yung sarili ko. Andyan na kasi. I know. Pero ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. This is actually very, matindi ito. So sabi ng Panginoon, tame your emotion like you tame a dog. Okay? When your emotion growls on you, taking control of your decision, sabi ng Panginoon, you make it shut up. Amen? Hindi yung nakarinig ka ng istoryang nakakaawa, tapos, tulungan natin siya, kawawa naman siya. Pero may mga taong gumagawa lang ng istorya para maantig ka, para tulungan mo sila. Amen? Nakaranas na kayo noon? Meron yung si Tatang dito, yung nagbibigay ng solicitation na namatay si ganito, namatay si ganyan. Oo, kawawa naman. Pag bago ka dito sa AMSIC, hindi mo alam. Sige na nga, tulungan natin. E paano, Pastor, kapag namatay talaga? Kaya nga sabi ng Panginoon, discern. Is it true? Alam niyo po, I have met a lot of people and I already know if this person is going to lie or not. It's not that I'm saying na master na ako. I learned that over the years. And you will learn it even more as you meditate upon the word of the Lord. Okay? So sabi ng Panginoon, tame your emotion like you're taming a dog. Hindi bibigay doon sa provocation ng emotional influence ng ating kausap o ng ating feeling. Okay? So kaya ang sabi ng Panginoon, calm your emotion. Calm your emotion. Ito pa yung pinakamatindi, sabi ng Panginoon. Remember, to calm your emotion, to calm in such emotional provocation. Because look at this, in a fight, whether be competition, whether be boxing, MMA, basketball, math quiz, sabi ng Panginoon sa akin, the calmest one always win. Amen? Yung pinakakalmado sa any kind of competition or any kind of fight, the calmest one is the one who always win. Amen? So kung gusto nyo manalo sa buhay, sino gusto manalo dyan? Sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. Pero Pastor, anong gagawin namin kapag andun na kami sa situation, andun na yung peak? Parang this week, na-test ako. This week, na-test ako. Pastor, napagtagumpayan mo ba? Hindi. Hindi ko napagtagumpayan kasi pinatulan ko. Nagalit siya, mas nagalit ako. Sabi niya, rawr! Sabi ko, rawr! Two times. Then afterwards, I felt bad. Sabi ko, Lord, I failed again, Lord. Tao po si Pastor Mac, hindi po ako, holy. No, I'm not. I'm trying to be. I'm doing my best. We see, when it comes to such a situation, the Lord is telling us to calm down. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, tulungan mo akong magkalma sa mga such situation. Kasi kadalasan, pag pinatulan mo, talo ka.
Tingnan niyo po itong mabuti, no? Kapag if someone is trying to destroy you by words, you do not defend yourself. Let the Lord be your defense. Amen? Sabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng room so that I can execute my judgment. So kapag may nang-away sa inyo, be silent. Kasi the more you defend yourself, the more you are confirming their accusation. Kaya pag tahimik ka lang, walang mangyayari. Okay? So this is the word of the Lord today. Do not let your emotion rule over you. Do not let that emotion control your decision. Amen? Para hindi po tayo malilin lang. Amen? Lalo-lalo kapag ikaw ay hawak ng tao. Tingnan itong pinapakita sa atin ng Panginoon. God is teaching us how to handle things from the very beginning. Because one way or another, God has called you into the ministry. Each one of us will lead at some point. If you are a father, you will lead your family. If you are a mother, you will lead the children. Amen? At lahat naman tayo andun sa sitwasyon na yun. Kapag ikaw ay estudyante, sometimes you are asked to lead. If you want to progress in life, yung sinasabi ng Panginoon sa Exodus na pag-usapan natin last week, that when you serve the Lord, you will serve Him in the fullness of your life. Hindi matatapos ang buhay mo na hindi mo na ibigay lahat. Amen? Hindi ka magsisisi na pag ikaw ay uuwi na sa langit, sabihin na natin nasa 120 years old ka na. Ready ka nang umuwi. Amen? Okay, pwede mo sabihin, naturo ko na lahat, na nakapag-minister na ako sa mga people, I have led many to the Lord Jesus Christ and they have accepted them as their Lord and Savior. Wala na akong gustong gawin pa. Lord, uuwi na ako. Yun yung fullness of life na sinasabi ng Panginoon. You live your life in full. Amen? Hindi tayo yung mabubuhay na sayang, ginawa ko sana ito. Sayang, ginawa ko sana ito. Hindi tayo nanghihinayang. Okay? So, look at this. When we serve the Lord, we live in the fullness of our life. And one way or another, we're still going to lead people. And in leading people, you see, you will encounter different kinds of people. Kaya nga sabi sa Biblia, not every ground, hindi lahat ng lupa ay matabang lupa. Okay? Kaya magtanim ka sa mga matatabang lupa. Amen? Kapag mahirap turuan, go to the next. Amen? Merong mga ganun eh. Sabi ng iba, Pastor, itong kamag-anak kong to, ilang beses ko lang nasabihan, ilang beses ko lang pero ginagawa niya pa rin yung kalokohan niya. And sometimes we need to let them go. Because in letting them go, they will be in a certain situation that will actually teach them. Because some of us needs to be in a situation yung hard, we need to learn in the hard way. No? Some people are like that. Pero yung iba, kapag turuan mo sila, mabilis silang matuto kasi marunong silang makinig. Okay? Yung mga hindi marunong makinig, gusto nilang matuto in the hard way. Parang yung isang kakilala ko, sabi ko sa akin, Tol, wag kang inom ng inom. Kasi pag inom ka ng inom, itong mangyayari sa'yo, okay lang yan. Happy. Minsan lang tayo mabuhay. Sige, tagay. Anong ginagawa niya ngayon? Kamusta na siya, Pastor? Ayun, maintenance. Kasi sunog yung baga. Tol, kailangan ko ng operation. Sinabi ko sa'yo. Sige, nakikinig eh. Sanang sumunod na lang ako sa'yo. Dapat, sa una pa lang, magsisi ka na. Para sa huli, wala kang pagsisisi. Pwede ka ba magsisi? Okay, nalito yung iba sa inyo. No? Anyway, the Lord is asking us to do all of this leading for His glory because we'll be able
to achieve the highest heights of our call if we learn how to lead people. Amen? Kaya pag nagkaroon kayo ng pagkakataon mag-lead, you lead. Binigyan kayo ng opportunity, you lead. Amen? Ayaw niyo mag-amen. Pastor, ikaw na lang mag-lead. Makinig kayo mabuti. I-encourage, ipupush ko kayo ng konti. Pag binigyan kayo ng opportunity ni Lord, sometimes one time lang yan. Binigyan kayo ng opportunity to lead, tapos hiya-hiya kayo. Hiya, ayoko. Wag niyong, ito, nakasulat ito sa John, Book of John. Kasi si John, he always calls himself the other disciple in the book of John. Okay? He's not naming himself. Okay? He's calling himself the other disciple. When Mary Magdalene saw that the tomb of Jesus was empty, tumakbo siya sa mga disciples. Ang sabi niya sa mga disciples, kinuha nila yung katawan ni Jesus. Then Peter and John, sabi ni John in the book of John, Peter and John run, and the other disciple outrun Peter. Ibig sabihin, sinong nauna? Si Peter. I see? Si John. Pero pagdating ni John, doon sa tomb, hindi siya pumasok. Umiiyak siya sa labas. Sabi ni Peter, ang ginagawa mo dyan? Tingnan na natin sa loob. Sinong unang pumasok? Si Peter. Pagpasok ni Peter, there was an empty tomb. Ano yung pinapoint out ko dito? Both of them are praying for one thing. Pero si John, nag-hesitate siya. Na yung pinapanalangin nila actually has already been answered. Some of us are praying the same way. Pero wag nating tularan si John na nag-hesitate. Binigay na ngayon sagot. Nag-hesitate ka pa doon sa pinagpipray mo sa Panginoon. Merong ganun iba sa atin no? Nagpipray tayo. Lord, bless me, bless me. Bless me, Lord. Kailangan namin ito. Kailangan namin yan. Tapos kapag may lumapit sa inyo, nagbibigay ng tulong. Hindi, si Lord ako, kay Lord ako aasa, hindi sa tao. Come on. Okay? Are we getting this? Andun na sa harap mo yung provision. Kunin mo, you accept it with humbleness. Amen? Kaya kapag may opportunity tayo to serve, you serve right away. You have been given a chance to lead, then lead. And remember this, people of God, pag binigay ang opportunity sa inyo, hindi nyo kinuha kagad, ibibigay yan to somebody else. And that anointing that's supposed to be yours will be given to somebody else. Amen? Sasabihin naman nila sa Ampri, wala namang somebody else sa Ampri. So hintayin ko na lang, mag-ano muna ako. I'm telling you the truth. Kaya nung si Aaron nung nagmamadaling, Pastor, gusto ko rin sana mag-lead, gusto ko rin sana tumugtog. When I gave him the opportunity, he captures it right away. Kinuha niya kaagad. Palaging sinasabi ni Miss Annie sa ni Miss Loy, kapag hindi si Makin naglilin, ayaw kong maki-worship. Parang kulang ng espiritu, parang gano'n yung sa kanila. No? Pero nung first time mag-lead ni Aaron, no? Glory to God. Okay. First time mag-lead ni Aaron, sila daw yung unang, bakit ako lumuluha? Dito na yung presence ni Lord. It's because when you have been given the opportunity, do not hesitate. Amen? Because this is where God is leading you. Kaya nga andito tayo sa church na ito. We have a lot of opportunities here. When you go into a bigger church, wala kang opportunity doon. May hirap. No? May hirap magkaroon ng opportunity. Meron nga akong kaibigan na drummer sa Singapore. Nag-apply siya doon sa church nila as a drummer. May audition ba?
Yung mga musicians sila, sabi na, tol, gagaling ng musicians sila doon. Magaling na ako, pero na-insecure pa rin ako, sabi niya. Pero talagang ginalingan ko, sabi niya. No, nakuha ka? Hindi. Hindi ako nakuha, sabi niya. Hindi ako nakuha, pero mag-a-apply ako ulit. He applied many times before siya nakuha. At nung nakuha siya, in a year, meron lang siyang 2 o 3 session. Diba? Opportunity just to lead. Sabi ko nga sa kanya, buti diyan ka nag-church ka ako. Ba't sa malaki? Sabi, pwede ka na ba doon sa may mga kakilala ko diyan, baka gusto mong lumipat doon. Oy, proselyte, sabi niya. Hindi, joke lang ako. Hindi, I mean, you can serve there wholeheartedly, sabi ko. Pero sabi niya, dito kasi ako tinawag eh. You do you, sabi ko sa kanya. That's good. At least you are confident to where God has called you. That's why people of the Lord, when you have an opportunity to lead, start leading. Amen? Now, with all of this leading, with all of these opportunities, with all of this, God has been teaching us for the last couple of weeks. The Lord still wants you to manage or to steward what God has given you. Okay? We're not just talking about skills. We're not just talking about your abilities. We're not talking about your own family, but everything. Because everything that God has given you, you have it today. Let me repeat. Everything that you have today has been, ang Panginoon ang nag-bless sa inyo niyan. The Lord knows what you need and you have them already. Parang hindi kayo naniniwala. Pastor, may kailangan pa kasi kami. No. You already have what you need. Unless you understand that, God will not promote you to a higher heights. You already have what you need because God wants you to realize that the gift has already been residing inside of you. Hanggat hindi natin ito maiintindihan, hindi tayo makakausad kung nasaan tayo ngayon. Kasi naghahanap tayo ng hindi mo namang kailangan. Remember this, people of the Lord, when the Lord provides for His kingdom, He does not provide just by monetary provision. Okay? Hindi lang sa monetary. Ano yung provision ng Panginoon na pag-usapan natin ito last week? God provides how? Through supply. Sabihin natin supply. Pastor, hindi ba supply ang money? Yes, it is supply. Money is also a supply, but hindi lang money. Money is not the answer for everything. Meron nga isang mayaman na nagsasabi, kapag ikaw daw, hindi ko pa nasubukan maging mayaman eh. Okay? Sabi niya, kapag ang mga mahihirap sinasabi nila na pera ang kasagutan sa lahat, sasabihin ko sa inyo, sabi niya, kasi siya mayaman siya eh, hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay. He can say that because he has a lot of money. Those who are saying na money is the answer for everything have not experienced having a lot of money. Okay? So ngayon tayo, hindi pala yun yung solusyon sa lahat ng mga bagay. Pero sasabihin ng mga hidden, sabihin natin ng mga unbelievers, no? Sasabihin nila na, pero masaya magkapera. Tama? Sino masaya kapag may pera kayo? Siyempre, pastor, masaya kami kapag may pera. Di ba? Sino bang hindi? Kasi mabibili mo yung gusto mo. Yung pananaw pa lang yun, talo ka na. No? Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. God supplies with His ministry. God provides through His supply. Okay? Meaning not gold, not silver, not money, not currency, but He multiplies what you already have. Sabihin natin, multiply. 1 times 1. Okay?
Pastor, 1 pa rin. Pero ang multiplication ng Panginoon, kung ano yung meron ka, dodoblehin niya yan. Amen? Meron ba kayo? Sinong meron dyan? Huwag mo sabihin wala kayong pera. Meron kayo pera? Kung ano yung meron kayo, sabi ng Panginoon, dodoblehin niya yan. Not magically. Okay? But God provides through ability. He gives you an ability. Napag-usapan natin ito last week. Ability to multiply what you already have. Okay? Merong isang babae na lumapit kay Miles Monroe. Isang member nila. Sabi niya, Pastor Miles, I am going to die, sabi niya. Sabi ni Pastor Miles, bakit? Anong nangyari sa inyo? Kasi sinisante ako. Wala akong asawa, sabi niya, meron akong 2 anak. At walang bubuhay sa anak ko. Kailangan ko magbayad ng utang. Kailangan ko magbayad ng ganito. Bayad ng bahay, panggastos, eskwela. Sinabi niya lahat. Tapos sabi ni Pastor Miles Monroe sa kanya. Sabi niya, what do you have? Ginaya na si Elisha. What do you have in your house? I have nothing, sabi niya naman. Tinanong niya na lang, meron ka bang oven sa bahay? Kasi na-discern ni Miles Monroe, na-discern niya, meron ka bang oven sa bahay? Meron po. Tinanong niya, ilang beses mo siyang gamitin sa isang linggo? 1 beses lang po, tuwing Sunday. Sabi niya, bumili ka ng malaking oven, ginagamit mo lang ng 1 beses. You have something, sabi niya ganyan. You have something. Sabi niya, I know you. Magaling ka mag-bake. Bakit hindi ka mag-bake? Sabi niya. Bakit hindi mag-bake? Bake something. Pero last paycheck ko na lang po ito. Kapag ginastos ko pa ito, wala lang mangyayari. Sabi niya, i-budget mo, sabi niya. Ngayon, itong nakuha mong kung saan ka nasisante, kasi nagtatrabaho siya sa hotel. Saan ka nasisante? Sabi niya, mag-bake ka. Tapos doon sa hotel, since may mga kakilala ka naman doon, mamigay ka ng cookies mo doon, sabi. Mamigay ka ng cookies mo doon. Teka, sabi niya, ito na nga lang yung last na pera kung pamimigay ko pa. Gawin mo na lang, sabi niya, pamigay mo. So pinamigay niya. After niyang pinamigay, and eventually, people start calling her. Kasi sabi ni Pastor Miles, mag-leave siya ng contact niya. The Lord bless what she is good at. Nagbenta siya ng, cookies. Then later on, yung kanyang telepono, ring, ring, ring. Okay, during the 90s yun. Okay, that's why wala pang, yung ringtone ngayon. No? It doesn't matter. Okay, but people started calling her. So ito yung nangyari. So nag-bake siya. In the first week, nakabenta siya. In the second week, madami pang nag-order. In the third week, kailangan niya na ng katulong na mag-bake. In the fourth week, nag-hire na siya ng 3 magbe-bake. In the fifth week, eventually, naging kumpanya na sila. Bumalik siya kay Miles Monroe, sabi niya, ito lang yung sinabi niya, Pastor Miles, thank you. The greatest thing that happened to me, sabi niya, was being fired from that hotel. Because of the situation, ano yung situation? Na-fire siya. Wala siyang trabaho. Because of that trials and tribulation, it causes her ability to come out. Kaya wag natin pong i-disregard ang mga bagay na nangyayari sa atin. Amen? Mainam man ito, hindi man ito kaaya-aya, kayo ay nasisante, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil may dahilan siya. Amen? Kaya huwag kayong mag-aalala. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag kayo'y nasisante, anong sasabihin mo sa emosyon mo? Tingnan nga natin kung naalala nyo ba? Kalma ka lang. Dahil kapag siyempre, Pastor, hindi mo naintindihan. Meron akong 10 anak. Kailangan ko silang buhayin lahat.
Pero hanggat hindi ka kumakalma, yung magiging decision mo ay maaapektuhan. Amen? Alam niyo po, itong napansin ko, mahirap kumalma kapag wala kang Panginoon. Yun lang masasabi ko. The moment na sinabi ko po sa inyo, the moment na nagbaba yung sales ko doon sa aking trabaho, naiiyak na ako, nanginginig na ako. kasi kailangan ko mag-provide. Pag hindi ako nag-provide, alam niyo, lahat kami dito gutom. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, you have to do something. Pero ang word na una sa akin sinabi ng Panginoon, anak, kalma ka lang. And when the Lord told me to calm down, hindi ako makapag-calm down. I'm telling you, I'm really struggling. I started working, double timing, nagpupuyat ako. Sabi ko, tapos nung nakita ko yung sales ko, walang nangyayari. Hanggat sa napagod ako. Hinintay ako ng Panginoon, anak, pagod ka na. Sabi ko, oh Lord, pagod na ako, ayoko na. Nasubukan niyo na nagpupuyat, sa kakapuyat niyo, nagsuka kayo sa kakapuyat. Huwag niyo nang ulitin yan. Subukan ko, hindi maganda. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, anak, matulog ka lang. Oras na trabaho, nakarelax lang ako. Nood, relax. Hanggang sa nakuha ko yung timbre ko doon sa pagre-relax. And then the Lord started to speak to me. Son, this is what you need to do. And then God lead me. Kung paano nakakuha yung babae na nagluto ng cookies ng direction, I started listening to the Lord and He directed me to a path. Sabi ng Panginoon sa akin, itong path na ito, anak, will be great, will be long, but if you learn what you need to do here, sabi ng Panginoon, you will earn great. Sabi ko, Lord, be it unto me according to your word. Tinahak ko yung daan. Pastor, kumikita ka na ngayon? Hindi pa. Kasi papunta pa lang doon. Sabi ko po sa inyo, the Lord directed me there. Pero, you know what? Kahit na gano'n, God still provides what we need. Hindi pa rin kami nagkulang. May pambayad sa kuryente, may pambayad sa mga tao, may pagkain kami. Alam niyo yan, may pambayad sa internet kasi pag walang internet, hindi kami makahinga. Wala ng internet. Hindi kami makahinga, no? Hindi kasi andun yung trabaho namin, no? Doon yung trabaho namin. Hindi yung kailangan ko mag-scroll, hindi. Hindi that kind of no. Yung kailangan namin magtrabaho kasi it's connected to our work. Okay? So God has provided everything that you need in life already. Pero about discovering what that is, you need to go into trials and tribulations. Meron po ba kayong problema? Tinatanong kayo ni Mac A kanina, sino po may problema sa inyo? Sino ba sa inyo? Meron ba kayo? Rejoice! Rejoice over that problem. Bakit, Pastor? Because your faith will be tested. And when you start enduring over that pain, that endurance will bear fruit. At ano yung i-bear niyang fruit? Yung ability na hinihingi mo sa Panginoon. At tanong ko po sa inyo, umiiyak na ba kayo dahil sa problema nyo? 1 to 10. Sino ang nasa number 5? Number 6? Number 7? Aba? Number 8? 9? O pag 10, ito yung level ng iyak ha. Yung kapag natutulog ka, tapos nagigising ka ng alas 3, alas 4, yung napapasipa ka. Naalala mo, may utang ako. Isa pa kanya na yan. Masakit sa loob yun. Masakit sa loob yun. But that pain will bring you and give you the ability. Pero wag ka lang iiyak. Kaya sabi ko sa inyo, kontrolin yung emotion eh. Hindi ko naman sinasabing wag kayong umiyak. Pag iiyak kayo, iiyak nyo kay Lord. Amen? Wag nyong iiyak sa post ninyo. Wag yung ibibidyo,
kawawa ako. Handa ko lang yung camera. Tripod. Iyak na ako. Stop that. Okay? Stop that. It's cringy. Oh? Cringe. Okay. Huwag niyong gagawin yon. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, when you are in the height of your sadness, happiness, anger, that's the best time to pray. Because only the Spirit of the Lord will calm you down. Amen? So gusto ko, ito ang sasuggest ko sa inyo. Kapag nagising kayo ng ganun, sabi nyo kasi sa akin, nasa 10, level 10 yung problema nyo. Pag andun kayo sa moment na mapapaiyak na talaga kayo, you cry it out to the Lord. Iiyak nyo sa Panginoon. Hanggat sa mapagod kayo. Hanggat sa wala na kayo maluha. Kasi after that, you will calm down. After calming down, you will see that the leading of the Lord, the Spirit of the Lord will lead you into His righteousness, into His plans for you. Amen? Kaya huwag ka mag-alala. Okay? So, ihanda mo na yung sarili mo. Mamaya iiyak ako kay Lord. Yeah, go. Go. You cry it out to the Lord. Sabihin nyo sa nanay, sa tatay nyo, o kaya sa mga kapatid nyo, huwag nyo muna akong istorbohin. Iiyak lang ako kay Lord. Do it. You do it. Okay? Pastor, baka isipin nila, baliw ako. O di, nasa yan. Pipigilan mo. Alam niyo po, huwag niyong pipigilan yung emotion na yan kapag you need to cry it out to the Lord. Pastor, akala ko ba control your emotion? Yes, control your emotion that you are not going to be moved or make decisions while you are in the hype in that emotion. Kailangan mo munang kumalma. Okay? That's why when the Lord causes you to go into such trial, understand this, that the God is actually building up in you the ability that needs to go out. So basically, the Lord is waiting for you to see His supply that He has already given in your life. Meron kayong problema, I want you to understand that the Lord already provided. Hindi mo lang makita, ano kayo yung provision ni Lord? Asan kayo yung sinasabi ni Pastor na provision ni Lord? You need to pray. Saan ka ba magaling? Magaling ka ba magluto? Magluto ka. Magbenta ka. Meron kaming binibilihan ng ulam dito. Ayan. Basta ang sarap ng ulam nila. Eh, sabi ni Mama Dang, bilhin na lang tayo doon para hindi tayo pagod. Alam niyo po, yun na daw yung bumuhay sa kanyang family, na pag-aral niya yung mga dapat pag-aralin and everyone. Sabi ko, that's good. Pero ito, hindi naman to, sabihin na natin, hindi naman natin sila kasama, no? Pero kayo, bawat isa po sa atin, alam ko may abilidad na binigay sa inyo ang Panginoon. Na kayo lang ang meron. You just need to discover that. Amen? Pastor, ano yun sa akin? Doon ka magpe-pray. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yan. Sasabihin ko sa inyo, ito ang gawin mo. Hindi ko alam. I'm not God. Pastor, can you pray for me? Yes, I can pray for you. I can pray for you. That's the best thing I can do for you, but I'm not going to tell you what to do. You need to search the Lord for yourself to be able to see the supply that God has given you. O, ito ang number 2. Basically, number 2, the Lord wants you to appreciate what you already have. Huwag kayong puro reklamo. Amen? Kasi yung mga reklamador, ayaw na ayaw ng Panginoon yan. He doesn't want that. Tingnan nyo yung nangyari sa mga Israel noon. Yung nagmumurmur doon sa desert. Moses, bakit mo kami dinala sa desyerto nito para magutom pa kami? Bigyan mo kami ng tubig at makakain. Buti pa sa Egypt. Merong sibuyas. Merong bawang. Dito, wala kaming makain. Anong tawag doon? Reklamo. Okay? Kapag ikaw nagre-reklamo ka na, bakit ito lang yung cellphone ko? Bakit ganito yung mga magulang ko? Hindi sila nagpro-provide na dapat. Bakit yung mga klase ko mas mayayaman pa kaysa sa amin? Bakit kasi ako pinanganak
sa hampas lupang pamilyang to. Ito ang sasabihin ko sa iyo kapag ito ang iniisip mo. You will not be blessed because of being ungrateful. Walang gratitude. Pero kapag natuto ka magpasalamat sa mga kahit na maliliit na bagay. Pastor, mahirap kasi magpasalamat kapag yun lang eh. Yun ang problema. Yun yung attitude na ayaw ng Panginoon. Pastor, paano ba mawala itong attitude na ito? I-surrender mo yan sa Panginoon. You need to surrender that to the Lord. Lord, hindi ako marunong magpasalamat. Panginoon, gusto ko magbago. Yun lang, sabi mo sa Panginoon. Gusto ko po magbago, Panginoon, tulungan mo po ako. Will the Lord help you? Yes, He will. Amen? O ito, alam ko, ang bawat isa sa inyo, marunong magpasalamat. Amen? O, gusto kong isipin nyo, kamusta yung bahay ninyo? Kamusta yung provision ni Lord sa inyo? Kamusta yung mga anak ninyo? Kamusta yung health ng bawat isa? Kamusta yung trabaho ninyo, mga kaibigan nyo? Magpasalamat kayo sa Panginoon. Lord, thank you for everything. Marami pong salamat dahil meron kaming bahay na kahit na umuulan ngayon, safe kami. Amen? That kind of thankfulness in everything. So sa pamamagitan din ng kung ano yung meron kayo, ayusin ninyo. Parang yung flooring natin, medyo how many years bago natin napalitan ito. At alam niyo po, na-memorize ko na yung mga tibak-tibak noon. Ito point, alam ko saan ko iiwasan. Okay, ngayon, wala na. Praise the Lord. Because the Lord provided and we're able to fix it. Temporary lang naman ito kasi balak po kasi natin patibag yung buong simbahan. At patayon ang dalawang story ito. Parang di kayo naniniwala. Bahala kayo. I have faith. I know the Lord will provide. Amen? Hindi ako humihingi sa inyo. Kasi sinasabi ko po sa inyo that I know that the Lord will provide. He will provide. At ito yung dream namin regarding this facility. No? And then after maging two-story ito, siguro bilihin na natin yung dyan sa kabila. Next. Para dun sa dome. Amen? Amen! Come on! Patatayo po natin dyan yung parang dome-like. Half dome. No? Para yung tao pag ganon. Hallelujah! The Lord is going to provide. He's just teaching us how to manage or steward what we have today. Amen? We believe. Third, sabi ng Panginoon is steward what God has already supplied. Meaning manage or look after what belongs to God. Like the guy who was entrusted with 5 talents, ano yung ginawa niya? He doubled it. Immediately, sabi sa Bible, immediately, he make the money work. He invested. Nagtrinabaho niya, kung sa bagay, yun yung binigay niya. Ito yung napag-usapan natin last week. Ano ho? Sa Matthew chapter 25, verse 14 hanggang 30. Now, let me just continue. The Lord says He will multiply what you have. So ask yourself, ano ba yung meron ako na pwedeng i-multiply ni Lord? Amen? Ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi magically mag-a-appear ang pera sa inyong bahay. Tada! God provided. No. It doesn't work that way. Actually, it will work that way pag nasa great persecution tayo. Nasa persecution ba tayo? Nasa gera ba tayo ngayon? Alam niyo yung mga nangyayari sa Afghanistan, sa Iraq, and currently saan? Ano yung may mga gera ngayon? The Lord is providing for them miraculously. Hindi lang natin nakikita, pero merong isang naglakas ng loob na nag-video, kinausap niya yung mga tao doon. They are saying they're meeting Jesus. And they're receiving food from Jesus. Kasi talagang walang-wala sila. Kasi gere. Saan ka magtatrabaho?
Saan ka hahanap ng pera? The Lord is providing for His people. Nasa gera ba kayo? Magalak kayo that we are safe here. Okay? That's why we do not need to ask the Lord, Lord, create a miracle. No. The Lord is teaching you right now. Steward what you have. Amen? Look at me. Huwag kayong magpapaloko. Amen? Maging stricto kayo sa binigay sa inyo ng Panginoon. Laging sinasabi ni Mama Dang, ang kuripot mo naman. Galing kay Lord yan naman yun. Hindi ko pwedeng basta-basta ipamimigay yan. Kaya kapag meron akong dinagustuhan sa isang kind of work, ano ba naman itong trabaho to? Magkano yung singil niya? Mahal. Ibigay mo na, sabi ni Mama. Sige, mahal. Ang kuripot no? Kasi galing po kay Lord yan. No? Kaya medyo alangan ako pag ganun. Kaya minsan kapag kumukuha talaga kami ng trabador, nag-uusap-usap kami lahat. Magkaisa tayo before we'll start pulling sabihin, bago natin ipupush yung button na, go, let's go. Usap muna tayo sa mga bagay-bagay because this is how we steward what God has given us. Okay? Let me ask you. Sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 10, yung kwento nung kay Elisha sa kanong widow. Ano yung meron yung widow? Kung naaalala nyo pa. Yung jar of oil. Meron siyang jar of oil and because of that, God uses what she have and multiplied what she have. Amen? Kasi byuda siya. Sabi niya kay Elisha, alam mo yung asawa ko, prophet din siya. Tumulong siya sa'yo. He is faithful, but now he's dead. Nobody's going to provide for us. Ang sabi ni Elisha sa kanya, ano yung meron ka sa bahay? Jar of oil na lang. And that jar of oil was used to be multiplied. Kasi anong ginawa? She followed the instructions of the Lord. So 1 Samuel chapter 17, ano yung meron si David? Ano yung meron si David? Slingshot. Meron lang siyang slingshot. David has his supply. What is his supply? Is a sling. Slingshot. Okay, yung kanyang sa Tagalog, tirador. No? Anong ginawa ni David? He enhanced. He practiced. He practiced with what? Bear and the lion to protect whatever he has. Kaya pagdating niya kay Goliath, masyadong malaki itong target. Kaya confident si David Kasi alam niyo po, nakasulat sa Judges, they are as good as yung slingshot na yon. May para siyang antindi nung merong nagpa-practice nito sa isang video, nakita ko, maririnig mo talagang kakatakot pala yung slingshot noon kapag na-practice mo ng tama. At yung tinitira daw nila is a strand of hair. Imagine mo, strand of hair, kaya nilang tirahin from afar. Kaya nung nakita ni David si Goliath, malaking target to. Hindi ako mamimintis dito. Sabi niya, he is confident. That's why when he had the opportunity to use the ability that God has provided him with, he used it for the glory of God. Ano yung meron si Moses sa Exodus? Sabi ni Lord sa kanya, sabi ni Moses kay Lord, Lord, wala ako. Sabi niya, ano yung nasa kamay mo? Staff. I am going to use that staff. And that very staff is what opens the Red Sea. Amen? Ang lalaking miracle naman yung pastor. Sige. Ano yung iba naman kasi hindi tangible Tingnan niyo ano yung meron si Joseph? Governing skill. He has a governing skill na na-train siya sa bahay ni Potiphar. He managed everything. Kaya nung natuto siya, he was trained. At pagkatapos niya na-train sa
bahay ni sa ari-arian ni Potiphar. Saan siya na-train next? Sa preso. Akala nyo ba nakatambay lang siya sa preso doon, nakaganon-ganon na inintay niya, kailan kaya ako lalabas? No! He was given a chance to govern. Kasi binigyan siya ng authority doon. So pwede siya maglakad-lakad kung saan man sa preso because they trust him. Ilang years siya sa preso? 2 years. Kaya imagine niyo na lang yung training na yun. So nung dumating yung oras at nakita niya yung opportunity, ito na yung sinasabi ni Lord. He grabbed it. Hindi nung sinabi ni Pharaoh sa kanya, saan pa ba kami maghahanap na kasing talino mo? Dapat ikaw ang magiging prime minister. Ikaw na magro-rule ng mga bagay-bagay na ito. At sa trono lang ako mas mataas kaysa sayo, sabi niya. Pero kapag si Joseph noon naghiya-hiyaan, ay nahihiya ako, hindi ako pwede mag-govern. Ano mangyayari sa kanya? Kaya kayong hiya-hiya. Huwag kayong hiya-hiya kasi yung hiya-hiya na yan, mawawala yung blessing sa inyo because you have to discern where God is leading you. Amen? Okay ba? So yun. Yun yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Okay? Si Abraham, ano yung meron si Abraham? Ano yung, paano ba sasabihin nito? Ano yung meron si Abraham na kilalang kilala siya? He is a man of faith. All he have is his faith. But God uses his faith to be blessed. Hindi problema na Abraham ang pera. Kasi during his time, he has everything he needs. Businessman siya. Marami siyang mga cattle, herds, and everything na dinidesire during his time. Ang wala lang siya, anak. But he has faith. Did God provided for him? Yes, He did. Amen po ba? So stop looking for money alone. Maybe God has already supplied all that you need, but you have been blinded on believing that money is the only way. In 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi dito, for His divine power has bestowed on us absolutely everything necessary for a dynamic spiritual life and godliness. Through and personal knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. God has given us everything pertaining to life and godliness. And those who belongs to Him, God has already provided. Ang problema lang po sa atin dito ngayon, hindi natin nakikita yung provision ni Lord. Let me ask you, nakita niyo na ba yung provision ni Lord sa inyo? Salamat sa isang nakakita na. How about the others? Pastor, pinagpipray ko pa. Pag-pray nyo na. Alam nyo po, dahil sasabihin ko po sa inyo, the Lord has already provided. It's already in you. But you need to discover it. The supply of the Lord could be what you already have at home, like the widow in 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Like David, ano yung provision ni Lord sa kanya? Ano yung supply? Slingshot. And kay Joseph, ano yung binigay ni Lord? Gifts of governmental skill. Ano yung binigay niya kay Abraham? Faith. Okay? Madami pang iba. Madami pang ibang examples yan. I just want you to know that the Lord doesn't provide in just monetary currency, gold, silver, or your bank account. The Lord doesn't need your bank account in building His kingdom. Amen? All He needs is you realizing the supply He has already given you. Amen? So what you should do next? Discern God's supply in your life. Number 2, have a heart of gratitude of giving thanks to Jesus. Investing
if God supplied you with money or sharpening your skill like David or Joseph, and you know the drill. Okay? Inulit ko lang, no? Gusto ko lang pong makita nyo na kung ano man yung meron kayo, magpasalamat lang kayo sa Panginoon. Kapag hindi nyo pa rin nadidiscover kung ano pa man yon, you have to pray at manalangin kayo sa Panginoon at i-lead niya kayo. Kasi ito Matthew 25 verse 29. Let me just read it to you. For everyone who has and values his blessings and the gifts of God and has used them wisely, more will be given. Kapag pinahalagaan ninyo kung ano man yung binigay sa inyo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigyan niya pa kayo ng mas madami. Kaya pag hindi kayo marunong magpasalamat, hindi nyo alam gamitin kung paano yung binigay sa inyo ng Panginoon, hindi pa kayo bibigyan ng Panginoon ng mas madami pa. So wag nyo sasabihin, parating na yung million ko in Jesus' name. That's not going to happen. Sorry. Pero Pastor, faith yun. Sige, up to you. If that's your faith, more power. Pero sasabihin ko sa inyo, hanggat hindi mo kayang panghawakan kung ano yung meron ka ngayon, hindi lalaki yan. Ito. In other words, hanggat hindi mo kayang doblehin kung ano yung kinikita mo ngayon, hindi ka lalago kung nasaan ka ngayon. Hindi ka pwedeng bigyan ng Panginoon ng mas malaki. Amen? Pag kumita kayo ngayong isang buwan, sabi ko po sa inyo, di ba napakita ko na yung before? Ginagamit nyo ba? Sinong gumagamit sa inyo nung good? Pastor, kulang talaga eh. Ayan. Hanggang dyan ka na lang. Kapag hindi mo sisikapin, Pastor, paano ba yun? Little by little. Paglaruan nyo yung percentage nun hanggang sa to the point dun sa nilalagay nyo sa business ninyo na para saan kayo dodoble. Para sa susunod, alam niyo yun, magkakaroon kayo ng double na kita. Doble na yung kita ninyo. Yung ginagastos nyo ngayong buwan ay yung kinita nyo nung 3 months ago. Di ba masaya yun? Amen? Sanayin nyo yan, huwag kayong matutong maghulugan. Alam niyo yung mga hulugan? Kaya naman, hulugan. Ayan, bahala kayo. Sasabihin ko sa inyo, mahirap yan. At ano lang kasi, akala kasi natin, okay lang kasi kumikita naman kami. No, it's not okay. Nagiging ano kasi yan eh, nagiging cycle ng katawan mo yan eh. Ngayon, pag natapos mo na yung bayaran, natapos ko na. Sabi, kuha tayo ulit. Di ba? Ganun yan palagi. Sinong nasubukan na yung kumuha ng hulugan? Kapag na-addict kayo dyan, meron naman kaming kikitain. Mahirap yan. Mahirap makawala dyan. Amen? Bahala kayo. Pag ayaw nyo mag-agree, kayo rin naman mahirapan. So, let's just conclude this, no? At the end of the day, we as people of God are just looking for one word that will come out from the Lord's mouth. Well done, which is, well done, good and faithful servant. Kapag uwi tayo sa langit ngayon, sabihin na natin nag-rapture ngayon. Then may ask you, meron ba kayong well done? Well done, good and faithful. Pastor, wag muna, hindi pa kami game. Wag muna ngayon. Alam ko, wag muna ngayon. Kaya alam niyo po, hanggat di natin sisimulan ngayon, hindi lang naman sa pera, hindi lang naman sa buhay, hindi lang naman sa skill, ability, talents, and everything. The Lord is talking about everything that pertains to life. Are you being a good steward over it? Amen? Let us be a good steward of what God has given us. Kaya ngayon pa lang, let's all stand in the presence of the Lord. Ngayon pa lang po, magpasalamat na tayo. Sino may trabaho dyan? Nagpasalamat na ba kayo sa trabaho nyo sa Panginoon?
Are you sure? Sinong may kinikita dyan? Pastor, ano lang ako, freelancer ako. Nagkakaroon ba kayo ng opportunity more than what you have? Hindi nyo ba niloloko yung mga client ninyo? Are you being true to yourself? Alam nyo ba, sabi ko nga kay Mama Dang, sa kay Pastor dyan, sabi ko sa kanila, ang hirap kumuha ng totoong, contractor. Ang hirap makahanap. Sabi namin kay Kuya Edwin, nag-iisa ka lang yata. Pero kasi merong specific skill si Kuya Edwin na hindi siya pwede sa flooring. Okay? Pag gumawa siya ng floor, parang Disneyland. Pero, alam niyo po, ang hirap makahanap ng totoo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kapag hindi ka totoo sa client mo, hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon. Okay? Maningil ka kung dapat maningil. Kung ano talaga yung level ng mo, ang gustong-gusto ko si Kuya Alan eh. Kilala ni tatay si Kuya Alan. Yung gumawa ng kusina namin, pag naglakad ka talaga doon, talagang wow, diretsong-diretso. Ang ganda, sabi ko. Kunin natin siya ulit. Busy siya kasi hindi namin siya makuha. Alam niyo po, that kind of work, tas yung skill mo, mataas man o maningil ka ng tama and do the job correctly. Hindi lang po ito sa construction. I'm talking about your own work. Are you honestly doing it? That's being a good steward. Amen? Hindi yung nagbebenta ka ng bigas, sasabihin mo na, Pastor, dapat hindi saktong 1 kilo. Isakto mo. Alam niyo po, the Lord is watching you. Amen? Yun lang po. Gusto ko lang isuggest ang bawat isa sa inyo. Even at your, Pastor, kahit na po ba yung boss ko, hindi naman sila Kristiyano, okay lang ba na lokohin ko sila? No. Do not do that. Okay? Lalo kayo nasa office work. Yung pag sinisante kayo, tapos akin na tong ballpen na to. Iuuwi ko to. Don't do that. Amen? Nagtatrabaho kayo sa, ano ba yun? Yung sa aeroplano. Porque kayong humahawak ng mga silverware, iuwi ko na to. Ito na yung sweldo ko. Kulang yung Huwag niyo pong ugaliin yun. Hindi po magandang ugali yun. Ano ho? Hindi pa alam nyo kasi ang mahirap kasi sa mga Pilipino, known tayo as mapanggancho. Kahit sa ibang bansa, no? Kahit sa ibang bansa. Pero, iba na ikaw. Sabi mo sa katabi mo, we are Christians, citizens of heaven. We are different. Okay? Amen? So today, I want you to just give the Lord thanks for everything that God has given you. Be a good steward. Ito lang po yung gusto kong isuggest sa bawat isa. Let's just pray. Father, we give you thanks, Lord, for everything that you have blessed us with. Marami po salamat sa trabaho. Marami po salamat sa sweldo. Marami rin po salamat, Panginoon, sa pagsubok. At alam po namin, Panginoon, kami inyo ay sinusubok lang para lumabas yung mga abilidad namin. Dalangin po namin, Panginoon, turuan niyo po kami at makita po namin yung provision na binigay niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, kami ay lalago. Kami rin po ay makakaahon sa kahirapang ito. Hindi lamang po sa aming pera, Panginoon, kundi sa aming health, sa aming family, sa aming mga friends, Panginoon, even, Lord God, in our community, our church, our ministry, Lord God. Lord, we thank you, Lord, that you're going to sustain us and you're going to help us, Lord, with all of these things. Kaya, Lord, ngayon, gusto lang po namin matuto kay Lord God sa lahat ng aming mga problema. Ito po'y binibigay na lamang po namin sa inyo. Kayo na lang po bahala sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na lumakad sa inyong natatanging daan para po lahat kami ay aahon, Panginoon, kung nasaan man kami. Lord, we pray. Come on, people, pray with me. Bless me, O God. Bless my territory. Enlarge my territory, O Lord God. I pray, O Lord God, na may you help me do your will
in these little things that I have, Lord, for your glory. We thank you, we love you, and give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.